Pinakamahusay na southpaw knockout sa boxing history. Williams vs Sergio Martinez. Unang nagkita sina Sergio Martinez at Paul Williams sa ring noong Disyembre taong 2009 na naghatid ng todong digmaan. Parehong tumama ang dalawang manlalaban sa canvas sa opening round at nagpalitan ng suntok sa natitirang bahagi ng laban. Nanalo si Williams sa isang kontrobersyal na desisyon ng mayorya, na nag-iwan sa mga tagahanga na humihingi ng rematch, na dumating halos isang taon noong ika-20 ng Nobyembre taong 2010 sa Boardwalk Hall sa Atlantic City. Mataas ang mga inaasahan para sa isa pang kapanapanabot na labanan, ngunit may iba pang mga plano si Martinez. Sa unang bahagi ng ikalawang round, napunta si Martinez sa isang perpektong oras na overhand left na nagpabagsak kay Williams sa canvas, na walang malay sa pagtama. Ang referee ay hindi man lang nagsimula ng isang count, ay sa sandaling ang suntok ay lumapag. Ang nakamamanghang knockout ay pinangalan ng 2010 Knockout of the Year ng ESPN at nananatiling isa sa mga pinaka-hindi malilimutang pagtatapos sa kasaysayan ng boxing. Vasily Girev vs Michael Moorer. Sa isang kapanapanabot na 2004 na heavyweight clash, ipinakita ng dating kampyon na si Michael Moorer na ang kapangyarihan ang huling bagay na nawala sa isang manlalaban. Kasunod ng mga scorecard laban kay Vasily Girev, binura ni Moorer ang deficit sa pamamagitan ng isang solong, mapangwasak na suntok sa ika-9 na round. Si Girev, isang Olympic gold medalist at dating cruiserweight champion, ay kinokontrol ang karamihan sa laban sa pamamagitan ng pressure at volume punching. Siya ay mukhang naglalayag patungo sa isang malinaw na desisyon na tagumpay, hanggang sa si Moorer ay tumalikod sa isang iglap. Isang perpektong nakatime na shot ang nagpabagsak kay Girev sa canvas, at kahit na tumayo siya, kumaway ang referee sa laban. Nagprotesta si Girev sa pagpapahinto, iginiit na maaari siyang magpatuloy, ngunit tumayo ang resulta. Para kay Moorer, ito ay isang dramatikong comeback win, na nagpapatunay na kahit nasa takip-silim ng kanyang karera, ang kanyang kapangyarihan ay isang game changer pa rin. Marvin Hagler laban kay Alan Minter. Ang pagtaas ni Marvin Hagler sa middleweight champion ay selyadong kapansin-pansing noong ika-27 ng Setyembre taong 1980 nang harapin niya si Alan Minter sa Wembley Arena sa London. Matapos ang mga taon ng pagkabigo at paghihintay sa kanyang pagbaril, lumabas si Hagler na umuugoy, determinadong gawing mabilang ang kanyang sandali. Mula sa unang round, nang ibabaw si Hagler, nagdiskarge ng matatalas at mabibigat na suntok na nagpabaliw kay Minter. Ang walang humpay na pag-atake ng Brockton Southpaw ay napatunayang labis, at sa ikatlong pag-ikot, si Minter ay dumudugo ng husto mula sa mga hiwa. Pumasok ang referee upang ihinto ang laban, ibinigay kay Hagler ang world title sa isang panig na pagpapakita ng kapangyarihan at kasanayan. Zub Jude vs Cory Spinks. Sa kanilang inaabangang rematch noong 2005, determinado si Zub Jude na ipaghiganti ang kanyang pagkatalo kay Cory Spinks mula sa nakaraang taon. Matapos ang isang matigas, nagkakaisang desisyon na pagkatalo sa kanilang unang laban, pumasok si Jude na may higit na pagsalakay. Nagsimula ang laban sa parehong mga manlalaban na nagpapakita ng malakas na depensa, ngunit kontrolado ng Spinks ang gitnang round na may matatalas na counter. Gayunpaman, ang presyon ni Jude ay nagbunga sa ika-9 na round. Isang malakas na kaliwang kamay ang naghulog kay Spinks, at kahit bumangon siya, mabilis siyang na-overwhelm. Nakarating si Jude ng sunod-sunod na suntok, na pinilit ang referee na ihinto ang laban sa 49 minuto pasado alas 2 ng ika-9 na round, na nagbigay kay Jude ng TKO na tagumpay. Hamd vs Kevin Kelly. Ang Desyembre taong 1977 labanan sa pagitan ng Naseem Hamed at Kevin Kelly. Pumasok si Hamed sa ring gamit ang kanyang karaniwang bastos na estilo, tinutuya si Kelly, ngunit hindi natakot si Kelly. Mabilis ang laban, kung saan ang dalawang southpaw ay naghagis ng malalakas na kanang kamay. Ipinakita ni Hamed ang kanyang karaniwang mailap na paggalaw habang si Kelly ay mabilis at agresibo. Sa ika-4 na round, ang laban ay nasa kumukulo. Ang parehong mga mandirigma ay nakikipagsapalaran, na naghagis ng mga ligaw na suntok. Muling pinatumba ni Kelly si Hamed gamit ang kanang kamay, ngunit sumagot si Hamed gamit ang isang mabilis na kaliwang cross at isa pang kaliwang kawit na nagpatomba kay Kelly sa huling pagkakataon. Hindi makabawi si Kelly, at itinigil ng referee ang laban, na nagbigay kay Hamed ng panalo. Gary Russell Jr. laban kay Vasily Lomachenko. Sa kanyang ikatlong pro fight, nilabanan ni Vasily Lomachenko si Gary Russell Jr. noong 2014 para sa bakanteng WBO featherweight title.
Sa kabila ng pagiging bago sa propesyonal na eksena, ang pambihirang kakayahan ni Lomachenko at likas na talento ay maliwanag mula sa simula. Ang kanyang makinis na footwork, mabilis na counter-punching, at solidong depensa ay natalo kay Russell, na sa kalaunan ay magiging isang kampyon mismo. Ang kilusan ng singsing ni Lomachenko ay halos tulad ng isang sayaw, salamat sa mga taon ng pagsasanay kasama ang kanyang ama, si Anatoly. Ang kanyang kakayahang walang putol na lumipat sa loob at labas ng saklaw, na nananatili sa labas lamang ng abot ng kanyang kalaban, ay nakakuha sa kanya ng palayaw na, The Matrix. Bagamat nag-a-adjust pa rin sa pro level, pinamunuan ni Lomachenko si Russell, na nanalo ng malinaw na desisyon at inaangkin ang bakanting titulo. Jose Luis Ramirez vs Pernell Whitaker. Noong 1988, ang undefeated record ni Pernell Whitaker ay nabasag ni Jose Luis Ramirez, kahit na ang pagkawala ay nag-iwan ng mapait na lasa sa bibig ng marami, dahil ang desisyon ay malawak na nakikita bilang kaduda-dadaang. Naungusan ni Whitaker ang kanyang kalaban, ngunit kahit papaano, iginawad ng mga hukom kay Ramirez ang panalo. Ito ay isang matigas na tableta upang lunukan, ngunit si Whitaker ay nakabawi sa estilo makalipas lamang ang isang taon. Sa kanilang rematch noong 1989, ibinalik niya ang mga talahanayan, ganap na na-outbox ang Mexican fighter sa loob ng 12 rounds upang sakupin ang WBC lightweight title, na inilagay ang kontrobersyal na pagkatalo sa likod niya. Manny Pacquiao laban kay Marco Antonio Barrera. Ang panalo ni Manny Pacquiao noong 2003 laban kay Marco Antonio Barrera ay isang tiyak na sandali sa kanyang karera. Matapos matamba sa unang round, mabilis na nabawi ni Pacquiao ang kontrol at dinomina ang laban ng may bilis at walang humpay na pressure. Sa ikatlong round, nasa canvas na niya si Barrera, at mula noon, nahirapan si Barrera na makasabay. Patuloy na pinipilit ni Pacquiao si Barrera sa buong laban, na naglanding ng suntok pagkatapos ng suntok. Sa 11th round, pagkatapos ng isang serye ng mga malakas na shot, Barrera's corner tumigil sa laban, pagbibigay Pacquiao isang TKO tagumpay. Nakarating si Pacquiao ng 257 power punches kumpara sa 101 mula sa kanyang kalaban, na ipinakita ang kanyang kabuuang dominasyon sa ring. Cornelius Boza Edwards laban kay Rafael Limon. Sina Cornelius Boza Edwards at Rafael Limon ay nakibahagi sa isang brutal, walang hadlang na labanan noong Marso taong 1981, isang labanan na nagpapakita ng kanilang pagpayag na pumunta sa digmaan sa ring. Mahigit sa 15 nakakapagod na round, nagpalitan sila ng mga suntok na nagpaparusa, ni hindi nagbigay ng 1 pulgada. Boza Edwards, sa kanyang agresibong estilo at malakas na suntok, ay ang mas walang humpay sa dalawa, patuloy na pagpindot sa aksyon at landing ang ilan sa mga pinakamakabuluhang suntok ng labanan. Si Limon, gayunpaman, ay parehong matigas at matatag, naghahatid ng kanyang mga parusang putok at nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang puso laban kay Boza Edwards na walang humpay na panggigipit. Pagkatapos ng 15 matinding round, si Boza Edwards ang nagwagi, na nakakuha ng pinaghirapang desisyon.